Bakit hindi niyo yung sinabi sa akin na bukod sa Metro General Hospital, ipinatingnan niyo din pala si Dina sa ibang ospital? Importante pa ba yun, attorney? Ang mahalaga, alam ng korte na namatay si Dina dahil sa kagagawa ni Father Anjo, di ba? Bakit hindi niyo binanggit man lang sa akin? May tinatago ho ba kayo? May dapat ho ba akong malaman? I'm supposed to be meeting with our wedding suppliers. Mas dapat dito ka mag-focus. Kaya ko na yung wedding preparations. Bigay mo na lang sa akin yung perang pambayad sa venue, pati sa mga suppliers. Ako na makikipag-deal sa kanila. Kapatid mo nga muna ako. Bakit ba may mga secretly rendezvous kayo ng mom ko? As far as I know, wala naman kayong business with each other. Bakit nakikita ko yung magkausap in more than one occasion? Patricia, pwede ba pagsabihan mo na yung anak mo? Masyado na siya maraming alam. And now she's spying on me. Alam mo naman, di ba, na ayaw ko sa mga pakialamera. Well, that's impossible, Renan. Paano malalaman ni Trixie na nag-uusap tayo? Wala akong sinasabi sa kanya. Well, figure it out. Because apparently, ilang beses niya na tayong nahuling nagkikita. And now she's thinking na may ginagawa tayong masama. And you know, Patricia, she must be a very smart girl. Because somehow, alam na niya na may kinalaman tayo sa aksidenteng nangyari kay Lilith. Yung planong sinabi mo sa akin walang makakaalam. Well, nung pumunta ba siya sa opisina mo, did she find anything when she was searching? Well, mabuti na lang dumating ako agad. Nahuli ko siya. Pero kahit maghalongkat pa siya doon, wala siyang ebidensya makikita dahil malinis ako magtrabaho, Patricia. Thank God! Patricia, pwede wag ka muna makampante. Alam mo naman kung gaano katigas ang ulo ng anak mong yan, di ba? Sigurado ako, hindi pa rin titigil si Trixie sa kakaimbestiga. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, rendahan mo na yung anak mo. Siguraduhin mong hindi siya magsasalita. Yes, ako na bahala kay Trixie. Pagsasabihan ko siya. Dapat lang. Dahil oras na maging pahamak sa akin yung anak mo, Patricia, hindi ako magdadalawang isip na patahimikin siya. Whatever it takes. I promise you. Attorney, nagbalik po kayo. May naiwan po ba? Meron ho sana kaming gustong itanong sa inyo. Galing ho kami sa San Alfonso Hospital. Nakausap po namin yung tumingin kay Dina. Bakit pa po kayo nag-aksaya ng oras nyo? Hawak nyo na lahat ng medical records ni Dina. Lahat po ng kailangan nyo malaman nandun na. Medical records lang ho yun sa unang ospital na pinuntahan ninyo. Bakit ho hindi nyo sa amin sinabi na may ibang findings ang San Alfonso Hospital? Pinayuhan ho pala kayo ng doktor na ipatest si Dina. Dahil mukhang may malubha siyang sakit na kailangan ng agarang medical attention. Totoo ho ba yun, Ma'am Lydia? Bakit hindi ho kayo makasagot? Gusto ko hong malaman ng totoo. Totoo ba na alam niyong malubha yung lagay ng anak ninyo? Hindi ko ho kayong matutulungan kung hindi niyo ako sasagutin. Huwag ho kayong maglihim sa akin. Oo, attorney. Nabanggit po sa akin ng doktor na posibleng may malubhang sakit si Dina. Huwag ho sana kayong magagalit sa itatanong ko. Pero kung alam niyo naman pala na may malubhang sakit si Dina,
Bakit ho hindi niyo pa sinunod yung payo ng doktor? Nung sinabi po ng doktor na kailangan pa magpa-test ni Dina, hindi ko na po alam pa anong gagawin ko eh. Wala po talaga kami kapera-pera. Halos igapa ko nga po yung makain namin sa araw-araw. Nagsisisi po ako na hindi ko pinakinggan yung doktor. Kung sana hindi po ako sumuko. Sana hindi ako tumigil sa paghanap ng paraan para maipagamot yung anak ko sa ospital. Baka buhay pa siya. Kasalanan ko ba't napatay yung anak ko? Wala po kayong kasalanan. Biktima lang din po kayo ng pagkakataon at kahirapan. Pero tungkulin ko bilang ina na protektahan siya at iligtas at hindi ko nagawa yun. Wala akong kwentang inatay niya. Ang Lydia, nagkamali lang ho kayo ng desisyon. Pero hindi naman ibig sabihin nun na masama na kayong ina. Alam ko po na ginawa niyo lang din yun para sa kapakanan ni Dina. Kaya nagawa niyong lumapit kay Father Anjo. Pero Aling Lydia, aware ho kayo na may sakit si Dina. At posibleng yun ang dahilan ng pagkamatay niya. Pero, bakit niyo ho kinasuhan si Father Anjo? At bakit siya yung sinisisi niyo sa nangyari? Gulong-gulo po ako nung gabing namatay si Dina. Kaya aminin ko, pinagbuntungan ko po ng sisi si Father Anjo. Dahil hindi ko po maamin sa sarili ko na ang laki po ng pagkukulang ko bilang ina sa kanya. At bukod pa doon, meron pa po kong isang dahilan. Ano po yun? Kinalulungkot ko yung nangyari, Lydia. Nakikiramay ako sa'yo. Napakabata pa po ni Dina. Bakit po siya kinuha sa akin ng Diyos? Ang dami ko po pong pangarap sa kanya. Siya na lang yung natitira kong pamilya. Paano na po ako ngayon wala na siya? Tibayan mo yung damdamin mo, yung loob mo. Lakasan mo yung loob mo. Aasikasuhin mo pa yung burol sa kayong libing ni Dina. Ko, saan naman po ako kuha ng pera? Di sikong buling, wala nga po ako. Lumapit ka kay chairman sa City Hall. Alam ko si Mayor nagbibigay ng tulong sa mga namatayan. Pero paano po ako pag nilibig na? Paano po ito pinagbubuntis ko? Nung nabubuhay pa si Dina, may katuwang ako sa paghahanap buhay. Pero ngayon, paano pag lumaki na po ito pinagbubuntis ko? Ano ipapakain ko sa kakaperanggot na kinikita ko sa labada? Kasuhan mo kaya si Father Anjo sa pagkamatay ni Dina. Nang sa gayon, bibigyan ka niya ng danyos. Siguro naman, sa perang makukuha mo, sapat na yon para pagsimulan niyo ng ipapanganak mong anak. Sisiraan na po ba kayo, Aling Dolores? Pare, kakasuhan ko. Abe, bakit hindi? Eh di ba't humingi ka ng tulong sa kanya? Para gamutin si Dina, ano nangyari? Eh di ba't namatay? Alam mo, kung tutuusin, walang ibang dapat sisihin kundi yan si Father Anjo sa pagkamatay ni Dina. Oo, galit po ako kay Father Anjo. Pero wala naman po siyang kasalanan. Wala siyang ginawa kay Dina. Hindi niya sinaktan, hindi niya nilapitan. Ano po sa tingin niyo ikakaso ko sa kanya? Hindi na importante yon. Ang mahalaga, makarating to sa husgado, sa korte. Alam mo, meron akong nabasa noon May isang tao na nagreklamo sa isang pare. Tapos, alam mo ba sabi sa balita, natakot ang simbahan. Ayaw nilang madamay at makalagad sa iskandalong dulot ng reklamong yon. Alam ba, inareglo nila. Eh balay mo, ikaw din, ganun ang gawin. Idiin mo si Father. Pagkatapos, malay mo, bayaran ka rin niya para iurong mo ang kaso. Hindi po ba mali yun, Aling Dolores? Ay nako, iisipin mo pa ba ang tama o mali kung kumakalam na yung sikmura mo at walang tigil na iiyak yung anak mo dahil wala nang masusong gatas? O Lydia,
kung gusto mo na magkaroon ng kabuluhan ng pagkamatay ni Dina, sampahan mo ng kaso tong si Father. Alam mo, kung ayaw matulad yung magiging anak mo kay Dina, sundin mo yung payo ko. Kasuhan mo si Father Anjo. Idiin mo.